Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Hindi ako magtataka, pati Lotto siya na mag-aanunsyo. Ito ang reaksyon ng veteranong broadcaster na si Ted Filon sa umano'y pagbaba ng antas ng presidential announcements kasunod ng personal na pag-aanunsyo ng Pangulo tungkol sa SSS Calamity Loan. Sa kanyang radyo program, iginiit ni Filon na hindi bago ang calamity loan ng SSS at matagal na itong ipinapatupad tuwing may deklarasyon ng state of calamity kahit noong mga nakaraang administrasyon. Ito ang pahayag ni Ted. I think this is unprecedented na ultimo calamity loan ng SSS ang presidente na nag-aanunsyo. Parang sabi nga, is this unprecedented or unpresidential? To me, it's very unpresidential. Diyan tayo mag-react mamaya. Ayon kay Filon, kung magpapatuloy ang ganitong estilo, hindi na siya magugulat kung pati mga karaniwang anunsyo ay manggagaling na rin sa Pangulo. Bukas, hindi ako magtataka, sabi ni Ted Filon. Bukas makalawa, kapag wala na ho kayong i-aanunsyo, pati po resulta ng Lotto, sasabihin na ng presidente. Mga kababayan ko, ako po'y nagagalak na i-anunsyo ko ngayon ang winning combination ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grabe. Ako nung mabasa ko itong post na nagsasalita siya tungkol sa calamity loan, napailing na lang ako eh. Ano ba naman to? Post ni Crisette Laureta Chu or Kipi Chu. Sabi niya, kung pati calamity loan ng SSS ay i-announce mo na achievement mo, ibig sabihin palpak ka na masyado. Kasi wala na siyang wala na siyang masabi sa taong bayan. Nung una, hindi naman siya ganyan. Tingnan nyo, first 2 years, may mga nangyayari na, wala pa lang. Hindi siya nagsasalita. Sabi nga niya, hindi ko kailangan ng spokesman. Sa matandaanan ko, halos lahat ng presidente, may mga spokesperson, di ba? Duterte, meron siyang Panelo, tapos pinalitan ni Harry Roque. Nung kay Aquino, Edwin Lasierda. Gloria Macapagal, I think si Rigoberto Tiglao. May kanya-kanyang spokesperson nagsasalita para sa Pangulo. Pagdating sa Marcos Jr., I do not need a spokesperson. I am. You want to speak? Sabi ko, wow. So first 2 years niya, hindi masyadong wala lang. Ito na lang, lately, nung medyo nakikita nila na bumubulusok na yung rating nila, yun, nag-hire sila ng palace press officer na palpak naman, si Auntie Claire Castro. Instead na makagain siya ng favor sa tao, lalong naiinis ang marami kay Claire Castro. Kaya mga DDS tuwan-tuwa. DDS ayaw nilang matanggal si Claire Castro sa kanyang posisyon dahil habang nandyan siya, lalong bumubulusok ang rating, trust and approval rating ni Pangulong Marcos.
Ngayon, dahil sa flood control scandal, na parang naprapraning, siya na, salita na ng salita. Na to a point, hindi na lang flood control ang kanyang ina-announce, pati na calamity loan ng SSS. That's, to me, unprecedented. Bumababa na siya ng gusto. Hindi na trabaho ng presidente ang mag-announce ng calamity loan. Bakit niya ginagawa? Si ex-Senate President Drilon, anong sabi niya? It's all about ratings. Dahil sa masyado ng bagsak ang rating ng Pangulo, gusto niyang maitaas. So kung ano-ano na lang ginagawa niya para mapataas ang kanyang rating niya, kaya yan, yung pag-anunsyo sa publiko, pati calamity loan, pinapasukan niya na hoping na tataas ang kanyang rating. At sabi ni Senator Drilon, ex-Senator Drilon, lalo siyang mapapasama, lalong bubulusok ang rating niya kasi nga very unpresidential yung kanyang ginagawa. So, kawawa ang ating Pangulo. Ayaw niyang mag-resign. Okay lang. Sa akin, binutuhan ko siya up to 2028. Kaya, handa na ako magtiis hanggang 2028 magpresidente. Pagbigyan na lang natin. And paglabas niya, I don't know anong kanyang legacy iiwanan. Ang kanyang gustong legacy, pag alis daw niya sa pwesto, wala nang magugutom na Pilipino. Wow naman. Parang 20 bigas meron na. Ibinipilit nila, natupad na daw ang kanyang pangako na 20 bigas meron na. O sige na, wag na natin silang kontrahin. Pagbigyan nyo naman. Kawawa naman yung tao. Merong 20 bigas. Kailang hintayin pa nila magkalindol bago magbenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Kailangan pang magkasakuna or eleksyon. Yan. Ang ano. So, Loto. Tama. Si Ted Pailon. Huwag kayong magtaka. Bukas makalawa. Presidente. Mga kaibigan, may report ako sa inyo. Ang winning combination ng Loto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marami pong salamat. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So mga ka-viewers, live ta karon ako karon diri sa balay nga makita nimo nga trapal lang ang atop o ang iyang dingding. So mo na gid ang hitsura sa ilang balay, trapal, ang dingding o ang atop. So luoy kayo ang kahimtang sa balay o sa ay tag-iya dito sa sulod. So atong sudlon para ano atong makita. So atong tan-awon si ante. Ayo. Oy. Oh, mayong puntag te. So mo ni ang kahimtang nila ante diri sa sulod. So trapa lang ang ilang atop o apil pod ang ilang dingding. So trapa lang pod ang ilang dingding. So kung muulan, ulanan gid kay sila. So mao pod na ang ilang lutuanan, ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid sila. So pila na ni katuig ang inyong balay ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay? Duha na may dere. So duha pa lang ni katuig ang ilang balay ni ante. So trapa lang yod ang ilang dingding og ang ilang atop. So nakay anak te? Na 5 So 5. estudyante ang duha. So pila na day mong edad te? 41. So 41 na si ante. So asay mong bana day ante?
naglakaw. naglakaw. Wala. Nangita siya og panginabuhian. So si ante 5 ka buki ang anak ug mo ilang balay. So subscribe ta mga ka-viewers og salamat. Mat kay sa Ginoo nga naaragi nakadumdum sa among balay na Oo nga matabangan mo. kuan. Sige ante. Kung saan mo paningkamot. Wa Oo. gyud nga ana ra gid among payag balay. Sige ante, salamat.